So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. And eto na tayo. Tangin na Motus. Balik Motus tayo at feeling ko sobrang napag-iwanan na ako sa Motus. Kasi ilang buwan ako nasa flip top PSP. Diba? So ngayon balik tayo Motus. And pagka-check ko sa channel nila, ang dami na magagandang battle. And ito na yung uunahin ko. 30 versus Ban. At ang dami nagre-request ng battle na to, no? 2 weeks ago uploaded yung battle na to, 30 versus Ban, pero yung notification ko sa channel ko is boss pa-review ng 30 Ban. Basta puta, puro 30 versus Ban yung nasa comment. Kaya ito na, sa mga nagre-request ng 30 versus Ban, guys, wag natin patagalin to. Kahit ako sobrang na-excite ako sa battle na to, kaya let's go. 30, Combati 3, pakinggan natin laban to. Game. Ako'y galing sa talo, pero wag niyong ituring to na vengeance. Walang sinabi ang bright idea, Undertaker aking entrance. Undertaker na tatak, nasa paglapag, meron pang hingal. Pagkasakal, iaangat, parang naghahanap ng signal. Saktong gubat ay dead spot, yung text nababanaag. Marireceive nyo na yung message ngayong may bars na nanasagap. Ano si Bugame? Yeah! Malinis trumabaho, masiba kung maglatag. Limpyo imong suwat, makita ron ng katag. Bisaya ang istorya pero linya na ay wisdom. Kung ako ang greater than, akong atbang kay malisdan. Ay may kumpara ni Fluvert, ang switch, better. Ganun lang tang ina neto. At tsak susobra pa sa 6-seater karong Ban ang gimaneho. Okay, Ban. Big deal yung talo ko. Bakit? Sinisiba kita? Saktong tirang-tira ako, kaya sinisibak kita. Matik yan magpipiling ang ban... Ayos yung laro niya dun, no? Bakit? Sinisibak kita? Tapos, tirang-tira, ngayon sinisibak kita. Okay, third. Nice. Talo ko? Pero, hindi ako makapag-comment dun sa mga Bisaya na linya ni third. Sayang. Pero, let's go. Tuloy. Proceed. Bakit? Sinisibak kita? Saktong tirang-tira ako, kaya sinisibak kita. Matik yan magpipiling ang banu ng karakter. Pag paningin ay nagdilim, tatayo ka sa pader. Pagkarat-rat, tsak iiling, tatabunan para rare. At tumban ililibing, ang patuan masakit. Lalaitin na lubog, kesyo adik. Yan ang teknik niya. Ako'y walang sinasanto kung gawa sa bato ang replika. Magkakaround ka nga sa ulo kaso sasalangit ka, tatamaan panganiban kahit pa Angelica. Yung Diyos sinasapak, sa laban GG ka. Banal lang nakasaad na parang Biblia. Banban, mahina, tunggagong inasahan. Matik, knockout, tumban nung tinamaan. Tumban? Tumbano? Tumbanong tinamaan? Okay. Triple way kung na... Ina mo. Tungga... Medyo nag-loading din ako noon. Sabi ko, parang bitin ah. Sabi ko, sa isip ko, parang bitin yung salita. Pero, okay. So, inulit niya yon. Yes, naintindihan. Late din nuggets ng ng crowd, no? Okay. Agong inasahan, matik, knockout, tumban nung tinamaan. Tumban? Tumbano? Tumbanong tinamaan? Triple way kung naaret, pagkabagsak, nagkagulo. Chaos sinapit. Kung akala Chaos. mo, naka-all out ako at lalong mag-aangas, libangan ko lang tong kalaban. Sa banyo'y magbabawas. Saban. Champion ka? Champion din ako. Pero palpak yung resume habang sapak ko no debate. At kung usapang Taliban,
bagsak to pag grenade. Tali, Tali, grenade, grenade. bagsak. Ba't ako kinontra? Oo, may bara sa banyo, kaya ko binomba. Kita, mapatagalog o Bisaya, lamong mabisa. Kung ito'y ban, sa Davao, Ramon Bautista. Papatayin kita sa wikang maiintindihan ng lahat. At yung sakit, di mo gusto. Walang cross dialect, putang ina ka dialect, ikukrus ko. Sa matchup na to, lugi ako. Sa race na nakaatang. Kasi ako yung mapapalaban, pero ikaw lang yung may mapapalaban. Ayos yun. Ako yung bagyong binabalita. Alam mong paparating, pero di mo mapipigilan, malulunod to nako. Ang magagawa mo na lang ay magdasal na sana di ganun kalaki yung pinsalang madudulot ko sa'yo. Time, unang banat kay Van. Okay. Gusto ko na sana nagdadalawang isip ako kung magko-comment na ba ako dito sa first round ni 30 or should I alam mo yon, panoorin ko ba muna yung round 1 ni Ban. Marami akong i-comment sa round 3 ni 30 and sige, ito na, sige. Parang ang main atake ni 30 dito is more on nameplay, no? Yung ban, no? Ban nyo, mapapalaban, so mapapala, tapos ban, tapos yung tumbano. So, 'di ba? More on nameplay si 30 sa round na to. Kitang-kita mo naman 'yon, no, sa mga verses niya. Puro cut words, nameplay, wordplay. 'Yun yung nilalaman ng round ni 30. And yung mga Bisaya na verses, which is pinakinggan ko lang kasi syempre hindi naman tayo alam niyo naman na hindi tayo nakakintindi ng mga Bisaya na verses. So ayun sa ano ko sa point of view ko, ayun yung mga napansin kong ginamit ni 30, no? Yung mga nameplay sa ban, mga wordplay, taka mga cut words, more on cut words din. So ayun yung round 1 ni 30, pero para may kulang, no? Para may kulang. Third, di ko alam kung hindi ko pa masyadong ma-distinguish kung ano yung kulang, pero based sa mga past battles ni 30 sa pedestal, more on pedestal naman yung mga battle ni 30, 'di ba? Feeling ko mas malakas yung 30 doon, 'di ba? Especially laban niya kay Nego, tsaka laban niya kay Pilos. Oo, tangina talaga nung 30 noon. Versus Pilos tsaka versus Nego. Yun talaga, paka-solid noon. Kaya kung hihingi man ako or magbe-base man ako kung kukuha man ako ng reference na 30 sa pedestal or sa Motus, wag natin isali yung mga battles ni 30 sa flip top. Ibang level na yun. Pero dito tayo muna since Motus to. Kung mag-base tayo sa mga past battles ni 30 sa Motus, I think yung mga past battles niya dito sa Motus is mas malakas compare sa round 1 na pinakita niya. Pero ayun, medyo nakukulangan na ako siguro sa mas madidiin, mas malalakas na ma-punchline na tatama kay Ban, kasi medyo nakulangan ako sa mga wordplay tsaka sa nameplay ni 30 dito So ayun, siguro mas ma-explain ko to once marinig ko yung kay Ban, pero ayun, medyo hindi pa ganun ka epektibo si 30, may kulang pa sa DN So ayun. Game! Tatain ba eh? Round 1 game! Let's go! Nyara kayo, yun ang badubig. Round 1 game! What's up, 30? Ang pinaka-mongoloid mag-wordplay sa kasaysayan ng Motus. Panay line map na mga wordplay na ang kalidad sa kanyang estilo nakafocus. Huwag mo nang itanggi pa. Ako ay fan mo taktika. Kaya pag nag-wordplay ka ng mga pangbobo, kaya pag nag-line map ka ng mga pangbobo ko na wordplay, idol, ginagaya lang kita.
Ngayon yung malalaman kung ano ang kaibahan namin bilang rapper. Ako direkta sa harap. Ikaw puro wordplay, manang-mana ka sa iyong backer. Paglalaruan lang kita. Oo, laruan lang kita at kung sakaling ikay malolobat na brother, saktong-sakto may everyday ka sa likod in case maubusan ka ng power. Ever ready, tapos tinuro na si M-Zite. So, sa mga nakapanood ng battle, sa 1 minutes batch 2, di ba may Ever ready versus ano pangalan ni Sayad doon? Basta yung laban ni M-Zite tsaka Sayad. Di ba? Nagpalit sila ng pangalan na Ever ready. Tapos, nakalimutan ko ano yung pangalan na ginamit ni Carlito. Ni Sayad Carlito pala. So, ayun. So, Ever ready sa likod. Sa halip na, sa parang about doon sa malobat ka. So, ayun. Oo, laruan lang kita at kung sakaling ikay malolobat na brother, saktong-sakto may everyday ka sa likod in case maubusan ka ng power. Motherfucker. Lumang di baterya ka lang kosa. Di ko alam kung may bars pa. Habang ako parang Dota. Alam mo may bara pag nag-charge na. Gusto mo ng wordplay ng battery? Gamit ang buwisit na style mo. Huwag na. Baka umiyak pa si 30. Oh, battery yung eyes mo. Battery, okay? Di ba ganyan? Di ba ganyan siya? Ganyan siya. Patok kahit ang style nakakabobo. Ganyan na ganyan din naman si Cloud9 nung prime niya sa Rapolo. Cloud9 ang Davao lang tong peste. Tangina, masyado kang late pre. Former presidente ng wordplay. Ha? Rodrigo Duterte. Inubos na daw yung mga Tagalog sa Motus. Bakit? Ilan na ba tinalo nito? Ipagpalagay na lang natin, mga 12. Tapos AMC sa Motus, mga 50. Galing talaga. Tama naman yung calculations eh. Di ba, iho? Kailan ba naging mali sa'yo yung 50 minus 12 equals 0? Pero intindihin na lang natin. Kasi siguro nung nag-recreate, pa siya ng mga barang yon ay sa mga tanga na dinedicate. Lumutang yung kabobohan ni Terdimate, parang badang na nag-levitate. 50 minus 12 equals ubos. Di talaga siya nag-hesitate. Barilin na lang kaya kita sa ulo na mag-penetrate naman sa utak mo yung 38. Uy! Galing. Anyway! Galing. Anyway! Galing. Subtraction lang yon. Wala kayong dapat ka-elebs, Brad. Binigyan ko lang ng leksyon itong 3rd grade, kaya nga binibasic math. Kaso tinapos niya daw yung class G. Baka magrebat at isingit pa sa berso. King ina neto, kaya lang naman pumasa sa class itong MCing Dabawenyo kasi dikit sa maestro. Okay? Manang-mana din kay Sak. Bawat battle, batak. Panay generic lang at selfie bars para palaging angat. Siya daw nag-set ng high standards. Sinabi mo yan, aminin mo. Pero di mo inangat yung liriko, ang inaangat mo, sarili mo. Kaya kung puro ka lang selfie bars sa ting unang tagpo, nakukulang yan do. Ganyan na sulat wakpo. Para ka lang tagagawa ng mga upuan abno. Nagsigi lang kag buhat bangko. Ha? Gusto nyo ng selfie bars? Yeah. Sige, ako naman. Ganito yun eh. Ako si Ban. Sobrang dami kong tinalo na Bisaya MC at wala pa akong talo dito. Tinalo ako ni Pinpluma? Fake news kasi wala naman yung video. Ngayon total mo lahat ng tinalo mo na Tagalog, mi amigo, kung papantay ba sa record ko sa Bisaya 20-0. Ang pinupunto ko, kung sila kaya mo bilugin, hindi ang kapwa mo Bisaya. Hindi mo ko mauutumin. Ako ay kapwa mo Bisaya. Tagalog lang kaya mo talunin. Hindi ang kapwa mo Bisaya. Tagalog lang kaya mo ubusin. Ako, yung mga kapwa mo Bisaya. Putang ina. Gago, lakas ah.
Kasing galing na daw to ng All Gods, ha? Kasing galing na daw ho niyan. Bata pa kay kasarap, oy! Yan ni Arirag Patuyang. Mas eksperyensado ako sa'yo. Kaya wala rin at kulang. Baliwala tong magaling na bata mo sa magaling manggulang. Gago. Hirap i-judge yung round 1. Okay, so to be honest, nahirapan ako i-judge yung round 1. Kasi ang dami kong nakita na na pantay. Siguro shit. Siguro lumamang lang si Van sa sa comedy kasi may siya, may verse siya na about sa basta may joke siya doon, may patawa siya doon. So siguro yun lang yung nilamang niya, pero sa sulat I think magka-level yun. Mas mahaba lang yung round ni Van. Haba lang ng round ni Van. Kapansin niyo yung haba ng round ni Van compare kay 30 na nag-exceed din naman si 30 pero mas naging mahaba yung kay Van. So round 1, unahan ko na, itatabla ko yung round 1 sa score na 9 points. Sabi ko nga sa inyo, sa performance si 30 sa round 1, lumitaw sa akin yung estilo na ginamit niya, yung atake na ginamit niya dito. Nameplay, cut words, saka mga wordplays, tas yung mga Bisaya na linya. So, then, comparing to his past battle sa Motus, I think hindi pa to yung final form na 30. Alam ko hindi pa to yung malakas na 30. May kulang pa sa round 1 ni 30. Yun yung inhanap ko eh. Kasi in terms of heavy lines or heavy punches, hindi ko pa naririnig dito. May mga effective punchlines si 30 para kay Van, pero hindi yun yung inhanap ko. I think may kulang pa talaga. So iahang ko muna yung pinaka 10 points para kay 30. Ina-9 ko muna si 30 dito. Then kay Van, akala ko, to be honest, akala ko ganun lang yung magiging atake ni Van. Kasi may mga patawa nga siya dito eh. So akala ko mag-focus siya sa ganun. And parang nag-assume na ako na if magtutuloy-tuloy yung mga ganong banat ni Van is kay 30 yun. Pero hindi naging palakas yung performance ni Van dito. Yung mga jokes, yung mga Bisaya, akala ko nga more on the Bisaya yung sasabihin niya dito eh, pero nag-switch agad sa Tagalog at mas, alam mo yun, mas kumokonekta nung habang nag-i-spit si Van, tumatagal tapos pumapalo yung mga punchline, especially yung inubos na daw yung mga Tagalog. Ikaw, Tagalog lang kaya mong ubusin. Ako, kaya kong ubusin kapwa Bisaya. Tapos yung 20-0, no? Although, wala tayong alam doon, pero kung paano ginamit ni Van, sobrang convincing. Tapos yung, ano pa yun? Yung joke na na tinalo daw ako ni Penpluma, fake news kasi walang video, di ba? So, ganun eh. Ganun hinahalo ni Van yung linya niya sa yung mga joke lines niya sa mga bara. Kaya para sa akin sobrang naging epektibo rin si Van sa round 1. Kaya hindi ko pa ma-distinguish kung sino yung lumamang sa round 1, kaya I'll hang it up to sa 9 points. Itatabla ko muna yung round 1 sa 9. Kaya round 2 and 3, yun na yung magiging basehan natin. Pero ang ganda ng palitan ng dalawang MC na to. So, pinapatunayan nila na kampiyon sila. Si Van, I don't know kung saan siya nagkampiyon. Pero sabi, laglag bara 6. Pero hindi ko pa napapanood yun. 30. Pedestal 2. Diba? Pero round 1, hindi pa ako makapag-decide. Ihahang ko muna to. Pero tabla muna to sa akin. Sa 9. Sa mga sinabi mo, feeling mo ikay better Brad. Lamang ka nga sa experience, pero ako naman yung nagle-level up. Okay, experience. 50 minus 12, 38. Grabe yung reference. Saktong nagbanggit ka ng minus, you will see the difference. Aray!
And nakalimutan ko i-mention yung linya na yun, no? Yung minus na 50, 12, 38, ang ganda nun, no? 38, tas yung baril na 38 sa ulo. Ayos yun. Tapos nirebat. Putang, tunaw din yun. Change tayo. Ibahin natin yung mood. Naki-CR ako sa kanila. Abay, gago din to. Sinong di mababad trip ang puta, walang lock yung pinto. Tangina, pangit mag-trip. Yung butas nilang doorknob, nilagyan lang ng brief. Gago. Stress na stress ako nun, tol. Talagang nakakajahe. Isang kamay ko nasa pinto, para akong magkakarata. Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin yung CR nyo, boy. Marami tayong shit na pag-uusapan. Let's go. Wala daw karapatang mag-reference ng basketball si MP3 kasi di daw basketball player. Ah, talaga? Nag-reference ka ng Dragon Ball, ah? Sayan ka ba? Bars. Yan nito, no? Lahat daw tayo lumabas sa puke, di ba? Ganon yung mga linyahan. Napapaisip tuloy ako, dito ba sa Cebu, tol, walang sisaryan? Gago. Sisaryan. Nag-wordplay pa yan. Pakinggan. Yun na daw yung punchline. Pagkakasa, pakinggan. Damon to na eh. Pakinggan? Katangahan mo, tol, walang hanggan. Puta ka. Wala. Katangahan mo, tol, walang hanggan. Okay, iba yung atake ni Nater dito, ah. Let's go. Pakinggan? Katangahan mo, tol, walang hanggan. Puta ka. Saktong champ versus champ, yan ay simple attack. Pinaalala ko lang kung paano yung pistol na black. Pistol, okay. Nag-react sila sa reference mong panay ka share ng kwento, pero kwento di mo nabahagi. Di ba ganito yon? Panay ka share ng battle, pero wala kang battle na nabahagi. Meron pa, kung bully ka at top dog, ako naman, parvo. Say. Di ba ganito yon? Kung umaasta na bully, ako ang papatay na parvo. Ngek. Tignan nyo yung muka. Di mo matanto. Tsaka di ko na pinangalanan. Unknown din naman, kinuhanan mo. Tangina nito. Linya ko yun at ni Calix. Kala ko ba hands-on ka? Pero ibang klase ka magnakaw eh, no? Napag-champion ka? Champion yun, nagnanakaw. Tangina mo, di bali na. Nagyabang pa. Sinabi na, iba to, pero yung naiba to, sinabi na. Napapatapik pa yan at napapaganto pag nagre-react yung crowd. Balagbag, di ba? Nakakalito tuloy kung para sa'yo o para sa akin yung palakpak nila. Tara't magyabangan tayo sa karerang pinapatakbo. Iyabang mong angat ka sa Bisaya, habang Bisaya naman inaangat ko. Champion ka? Pero kung usapang standing, yung Nemo, laging down, mahina. Yung Nico, Manning at yung Crown, Manila. Paangat ang aking puwersa, mas lumalakas pa to. Anong silbi ng pangakong itataga sa bato kung yung nagbabato na mismo ang siyang tataga sa'yo? Tangin na hindi daw siya magre-rebat kasi hirap daw magtagalog. Linya mo yun kay Nadnad. Pero pagtapos mong sabihin yun, nilait mo siyang tangang magtagalog. Sa argumento mo, para ka lang nagkasa ng barel tapos sa ulo mo natutok. Sino ba yung tanga? Sinadnad na tumesting o ikaw na di sumubok? Kahinaan niya sa battle, sa iba pa binabaling. Kakulangan niya bilang rapper sa battle, inaamin. Pues anon na yung kalaban na dapat mong kilalanin. Hirap ka sa Tagalog. Tagalog, hirap sa akin. Oro! Tapos na? Putang inalaban tong battle na to.
Ganda. Tangina. Kaya pala most requested to sa ano ko, sa YouTube channel natin, no? Sa YouTube channel ko, tangina. Pa-review ng 30 verse 1. Tangina. Naintindihan ko na kayo, guys. Ito. So, ito yung 30 na sinasabi kong kulang, no? Mali. Sorry. Ito yung 30 na sinasabi ko na hinahanap ko kasi ito yung kulang sa round 1 ni 30, no? Mas mas complete package yung napanood kong 30 sa round 2 compare sa round 1 na sobrang seryoso kasi nung round 1 na kumbaga nasanay ako kay 30 na may mga linya na alam mo yun, na may laugh trip muna bago magseryoso. May mga ganong battle si 30 na parang nasanay ako na ganon. So yun, yung round 1 niya kasi medyo yun talaga yung hanap ko na medyo kulang. Pero pagdating sa round 2 na yung hinahanap kong 30 is nagpakita sa round 2, and yes, sobrang effective ni 30 sa round 2. Ang ganda rin ng mga references niya, and para sa akin ang ganda kasi nung umpisa ni 30, yung sa para akong nagkakarate, yung butas tinakpan na ng brief. Nakuha niya kagad yung momentum dun. And yun lang yung naging maganda sa performance ni 30 kasi nakuha niya yung momentum niya kagad, tapos nagtuloy-tuloy hanggang dulo, at mas naging kaabang-abang yung mga punchline na sasabihin niya, yung mga setups, papakinggan mo talaga para about dun sa punchline is makikita mo na ganun ka-epektibo yun. Lakas ng round 2. Kailangan ni Ban tapatan yon, pero I think yung round 2 ni 30 is mahirap sabayan yon compare sa round 1 ni 30 na masabi kong may mga kulang. Kay Ban, tignan natin round 2 ni Ban, tignan natin kung may higatan niya yung ganong performance ni 30. Let's go. Wala. Inaya, oy. Mo to yung linya ni tanga. Sinisita mo ba yung CR na walang lock sa amin porkit naglalak iyong panga? Game, round 2 game. Mun, ba juga? Round 2 game. Binigay ito sa akin ni M-Zite. Kahit galing kapalpakan to, di ba si Tipsy hinahamon mo? Yan din hinahangad ko. Parang kampi lang to ni Tipsy. Tong buisit na kaharap ko, mas engot pa sa 30 ng bataan tong 30 na bataan mo. 30 na bataan mo, bata to ni M-Zite. Pero mas mukha siyang lolo na gipit. Flexible yung panga. Walang pisngi, tapos puro nabibig. Alam nyo ba kung bakit kinuha ni M-Zite si Dodong na buisit? Gusto niyang patunayan na yung mga Bisaya sa Luzon ay katulong na legit. Kaya ang laki ng tulong mo sa motos palakpakan natin si Dodong. Pinatunayan niya na hindi kaya ng motos sumulong kung walang Bisayang katulong. Ginawang katulong ni M-Zite. Putang ina, ang lame mo. Pero si M-Zite din bumuo sa'yo. In other words, he made you. Ginawang katulong. He made you. Ginawang katulong. Siya bumuo sa'yo. He made you. Estilo mo yan. Thank you. Gago. Panay hamon pa kay Mr. Lefty. Kahit busy yung tao sa music, pinipilit mag-battle rap. Post ng Mista versus 30, kahit hindi naman kasado, ibang klase na tactic, Brad. Galing ng talo kay Romano, desperado siyang mamarket at porket din niya na bring home yung bacon, leftover ang tinarget lock. Pero ang tanong, kaya mo ba sumabay sa Mista? Yes, lagi bay. Technically right. Kaya mo sumabay sa Mista. Sa Mista Lisay!
O contestant number 3. Number Ano 3. 30? Rampa na. Huwag ka sana kabahan, tol. Easy win ka na. Kahit na may pimple, sexy ang panga. Lalo na yung dimple mo, built-in talaga. Tapos sasabihin mo, hindi ka adik. Di daw sadya ang pagtikim. Anong sasabihin mo sa amin? Gumamit ka by accident? Aksidente lang daw yon. Yan ang sabi niya kay John Leo nung sila'y nagiinuman. Nagmumotor lang siya sa dulo, tas nadisgrasya sa pwestuhan. Gago. Oy, ay. Nagbabaliktaran pa. Halatang sabog na sabog. Na Maynila ang nilamayan. Ha? Natuog na ka doon. Ginaya ang estilo na baliktaran, nagmukhang mot na pagod. Pisngi mo lang yung malalim sa yung pagkopya, piaok. Pisngi, malalim, ginaya yung baliktaran, kopya, piaok. Baliktaran pa yun, fuck you! Gusto kang Bisaya nga baliktaran? Basinyag mangahoy ka. Dili na lang nako balehon ang kopya, piaok, pakyo, kapoy na! Tapos sabi niya kay Class G. Di ba idol mo si Mut? Idol mo si Mut? Ha? Dinamay pa, idolo namin. Sabay baliktaran ng sobrang wak. Kaya react ng crowd wala rin. Kasi sobrang babaw na ng baliktaran nung simulan mo siyang gayahin. Hindi ka malalim magbaliktad. Kabaliktaran ka ng malalim. Hamon kay Mista, call out kay GL. Pati si Mot pinakitaan. Talagang sabik na makinabang dun sa ating hinahangaan. Uhaw na uhaw sa atensyon. Gusto manguna sa listahan. Itong third, gusto mag-first at naging third sa kasikatan. Akala mo si Ban, dihado? Siguro nga kapag may luto, kaso handa ang bandihado at ikaw ang napasubo. Kaso di ka makatulon, kay nakadroga. Kay nakadroga ka man. Di mo kaya na lamunin ang makunat na ban. Sa Bisaya or Tagalog, sure na olats na yan. Kung di mo malunok ang katotohanan, please, pakiusap na lang. Gago. Oy, mga orado! Mga orado! Round 1 kay Ban, round 2 kay Ban, round 3 pwede na ma-choke si Ban. Time! Okay, so to be honest guys, hindi ko masyado na gustuhan yung round 2 ni Ban kasi syempre yung haba ng oras talaga, kapansin-pansin talaga yung first and second round ni Ban na nag-exceed talaga siya sa time limit, unlike kay 30 na first and second round na even nag-exceed siya sa time. Compact diba? Compact talaga yung mga punchline ni 30, especially sa round 2 na sabi ko mas naging mas naging epektibo. So kung sa round 1 is hindi ako makapili kung sino yung lumamang sa battle, pero pagdating sa round 2 I'll go with 30 sa score na ano yung score natin sa round 1, sa 10-9 in favor of 30 sa round 1. Sa round 2. Round 1 as is na natin yon, tie. Hindi talaga ako makapag-decide kung sino di ba? May kulang kay 30, kay Ban naman is para sa akin yung performance ni Ban is compare sa round 1 ni 30 is magka-level.
So, tabla talaga yun. I can't decide talaga kahit anong angulo yung tignan ko, hindi ko talaga makita kung sino yung lumamang doon. Pero pagdating sa round 2, yung hinahanap kong 30 kasi is nagpakita dito, yung estilo na 30 na nakasanayan ko sa mga past battle sa Motus. Ito yung napanood ko sa round 2, kaya sobrang nagustuhan ko yun. Yung construction, yung punchlines, yung mga references na gustuhan ko, yung mga jokes, pasok yun. Kaya sobrang epektibo ni 30 sa round 2, kaya para sa akin, perfect for him. Pagdating sa round 2 ni Ban, unang-una ko napansin syempre yung haba ng round. Tayo ng haba ng round ni Ban. And sa sobrang haba ng round ni Ban is yung mga past lines niya, yung mga later lines niya is hindi na ganun ka-epektibo sa akin na kahit na tumatama. Siguro kung na-adjust niya yon sa early rounds, no? Early part ng rounds niya. Halimbawa, sabihin natin gitna or sabihin natin sa bandang una. 'Di ba? Possible na ma-appreciate ko pa 'yon. Kaso sobrang naging mahaba na siya. Ay, hindi ko na masyado na-appreciate yung ano. Sayang, may diin pa naman, pero since naging mahaba nga yung rounds niya. Tapos yung pagre-react din ni Neban sa ano niya, sa mga bara niya is hindi rin nakatulong. Para sa akin lang naman kung paano ko lang nakita yung ano, yung battle. Para sa akin hindi rin nakatulong yung yung masyadong reaction niya sa sarili niyang bara. Kaya para sa akin deserve ni 30 yung yung round 2. So marami pa akong gustong sabihin sa round 2 ni Ban, pero ayun, assist muna tayo doon. Sa 10-9 in favor of 30 sa round 2. 1 tabla, 2 30. So that's 19 to 18. Lamang ng 1 point si 30 sa battle, especially sa round 2. Kuwang-kuha ni 30 yon. So, round 3. Okay. Binanggit niya yung 30 ng Bataan, di ba? Yun, maganda pala yun, yung 30 ng Bataan, tas itong Bataan mo. So, yung una, maganda yun epektibo yun. Binanggit niya yung 30 ng Bataan, di ba? Kinumpara niya ako doon. Kung sa sapat na ibibigay ko, tsak tulog ka, bro. Kung tipsy nga yung partner ko, ibig sabihin masubog ako. Nagbanggit ka pa ng Mr. Lefty. Mabibiyak ka, bitch. Yung bacon nyo naging vegetarian. Nangingilag sa meat. Ang ina mo. Ang ina ka. Game? Game! Sa totoo lang, penpluma dapat kalaban. Di ba, Sai? Tapos naging ban. Panay boka ka hype sus. Pwede namang pag-isahe ng sabay tumamatay. Bisaya sa Bisaya. Sabay tumamamatay. Pagngangat-ngatin, sasagpangin. Oo, sabay tumamamatay. Okay. Inamin mo, di ba? Sa di nakakaalam, tinalo to ni Penpluma. Pero yung video, di in-upload. Kesyo na bura. Lame yung action nyo. Pinapalabas na lang na deleted, masave lang yung image ng pagiging champion mo. Para manatili yung status niyang undefeated, nangailangan ng pambihirang effort. Pati tira censored. Kaya yung video di inayos kasi may masisirang record. Shit! Ibang klase ako sumilip ng anggulo, boy. Sa kuna ang buga. Isipin mo ultimo battle na walang footage na kuhanan ko pa. Aray! Bakit? Sobrang epektibo ng angulo na to. Alam nyo kung bakit. Kasi inamin na ni Ban kanina no? Na tinalo ako ni Pen. Fake news kasi walang video. Tapos, di ko ina-expect na magkakaroon ng linya si 30 about doon. Kaya, tangina. Sobrang epektibo no. Wala na nahuli na si Ban sa sarili niyang linya. Tapos, ginatungan pa ni 30. Men. Ang buga. Isipin mo ultimo battle na walang footage na kuhanan ko pa. Bakit? Sa tingin mo, tinataas ng ranggo mo yon? Sa aking dating alipusta at tandaan mong mananatili pa rin yung level kahit baliktarin mo pa. Kinolout na ako nung baliw na akata. Alam nyong sasagot to. Ganun na pala kalakas yung impact no? Ultimo yung may sariling mundo na aalog ko. Kasi real talk, malakihan na ang offer yan ay
kinagagalak. Itong gutom sa atensyon sa baray, pinalalasap. Skimay tatatak, linyay babakat. Na ultimo sagpangan, ako'y di mapakagat. Yung pera na alok, inayawan ko. Ganon lang kasimple at mas pinili ko pa ditong patayin ka ng libre. Tamang Tangina mo. 1-2 lang ang pyesa pero sir, di typical. 2 linyang nagtagpo sa tamang angle parang perpendicular. Moto sa trapolo, palaban oto na matches, katagang holo na access, salaman koto na lobset. Patay. Palyado na yung standing na laan nyoto na crutches. Pinalagan kita sa multi, sabayan mo ko sa punches! Tangina mo. Kaya wag mo kong yayabangan at sasabihan na panggera to. Pinagmalaki ko race natin na di mo nagawa sa karera mo. Ngayon, gets na ng mga Tagalog. Yung kandol, single, battle, eagle, sang-ayo na doon. Pero yung sinabi mong Joshua, Richard, Sicamplor. Pero yung sinabi mong Joshua, Richard, Sicamplor, ang layo na nun. Sicamplor? Yuko katol, may masisikamplor. Sicamplor? Maawa ka naman sa akin, tol. Hirap na ako magtanggol. Sino na ito? Aware ka bang? Gago. Milyon ang makakano... Wala ka pa palang million views, ulitin natin. Aware ka bang may 2,000 na makakanood nun? Pero hindi. Ngayon tatanungin kita, anong pakiramdam ng minamaliit? Di ba madalas mo tong ginagawa? Panay lait at pintas? Pinapahiya mga kapwa Bisaya pag namali lang ng bigas? Pwes yung niyayabang na itong winning streak, di ba? Madali ang napigtas, nakakatawang sa tagapagtanggol pa ng Bisaya. Tung Bisaya di nakaligtas. Kung tingin nyo, lalaitin ko tong mulat, di na kailangan mga yan. Wala mang angle sa mata, pinakitaan ko naman. Saka nyo na daw Gago. sa labangan pag naranasan nyo na mag-big stage, may TF, nadayo, nagkampiyon, nasa flip top, nasalin niya pa yun. At kaya kita niyayabangan. Welcome na sa akin lahat yon. Putang ina mo, third. Gago, durog. Strongest round ni 30, men. So, tama lang talaga ako na hinang ko yung round 1, no? Kasi, since sobrang kilala ko na si 30 sa kung paano maglaro, kung paano magsulat. Tayo na nakakausap ko nung ano ba yun? Ano bang event yun? Basta, yung yung main event yung MZ MR. Yung puro isa buhay first round yung yung nasa lineup. Nakausap ko si 30 noon time na yon. Tangina, alam ko yung first round niya is buwelo no. Feeling ko may ang dami talagang butas doon, daming kulang kaya sakto lang talaga na hinang ko yung score ko doon na 9 points. Pagdating sa 2 and 3 puch. Especially round 3 no, kung pwede tayo mag-exceed sa 10 points, bibigyan ko ng exceed na 10 points si 30 dito. Pero ayun, ihang ko muna tong round 3 kasi crucial to 1 tabla, 2 30 yung 3 is a crucial round kaya pakinggan muna natin si Ban dito. Pero tangin na solid yung round 3 ni 30. Ito yung pinaka-hinahanap ng 30. Solid men. Tangin na, dami, wala na ako i-comment dito actually yung yung pinaka-performance ni 30 self-explanatory na solid. Huwag mga ng Champions Mighty. Sa kanya lahat yun, yung tumutos na ng champion, gago. Gago ng buong Round 3 game! Game! Ge. May linya to si 30. Utang ina, sobrang tindi chong. Earning daw pangalan ng tatay ng kalaban niya. Kaso, wala naman daw ipon. Earn, okay. Earning! Ipon. Ipon! Tangina, gulat ako dun. Kaya sa tsuya ato gud.
Sobra ka kusog. Pag nag-rematch kayo nun, alam ko na yung obrang kasunod. Gagawin mong due date yung nanay niya kahit wala namang utang na loob. Tapos, sabi niya kay, basta, napakadami mong palpak na linya. Tapos puro mak pa, ganto sa motos jump na, oy sa Rapolo, wak ka. Panay po na lang ng kamalian. Naka-holo rhyme pa, pero hindi niya na mabilang mga bobo lines niya. Tangina, winner play niya yung forest, nga gubat, sa poorest nga pinakapobre. Years nga tuig, sa ears na dalunggan. Years sa ears. Tapos, akala daw ng kalaban niya may tatay siya. Kalamidad. Tol! Tol! Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ganyan pala yung mga banatan mo. Diyos ko, lugi ka, bro. Music pa lang, alam nyo nang kawawa tong pusi na to. Ayaw lagi pag piniling. Nga lirikal na sa duwa. Gikumpara ra sa iring kay literal ni mapusa. Tapos piling Diyos mag-wordplay. Oy, Terde, umayos ka. Kasing lupit mo lang si Tata mag-wordplay sa status niya. Sobrang dali nitong wasakin. Di yan long lasting. Ginaya ang estilo ni Tata pag nag-post lalim. Kaya ang flow nitong MC, sobrang common lang din. Parehas lang kayo ng binubuga ng host namin. Host namin. Tubig. Akala mo porket sumikat ka ng konti, ikaw na pangarap ko ka-battle? Kahit kailan di ako nangarap ng isang ganto na rapper. Mukha kang adik sa shabu, tas nakakapagsabu lang kapag pumapaldo sa scatter. Speaking of scatter, nangahawa ka ng kamalasan. Parang kinokontrol niya. Palaging talo si J Black sa live niya kapag nanonood ka. Gago. Pagkasama mo to, tas nagsugal ka, talagang otolos na. Mananalo lang kayo ngayon pag sa akin kayo pumusta. Kaya si Lodi, basag. Parang puno na alkansya. Kahit mag-all-in, tumba, o ubos yung balance niya. Hindi mo ko kaya tarantado kahit itodo pa yan. Mga pumupusta sa'yo ay mga bobot mangmang. Parang loyal ka sa jowa, tas niloko ka lang. Kasi mali kayo ng tao na sinusugalan. Ito na ba yung nahanap mo na ginto? Ito na. Nako, di yan papasa sa mga eksperto pag sinuri ang kanya mga barang na buo. Hindi ka tunay na ginto, pero hindi ka rin agarang na buko. Kasi magaling ka magpanggap sa art mo at sila'y pawang na uto, kaya anong 3D? Baka 3D kasi parang totoo. Pero sa kabila na lahat, maraming salamat sa'yo. Kasi sa'yo mayabong ko na karir, ikaw yung mag-aangat ng todo. How ironic, ikaw yung 3, pero nagmistulan kang abono. Ngayong nilabanan kita sa Tagalog, motos sa inaalagaan mo na trono. Labanan mo ko sa Bisaya. Mag-rematch tayo sa Rapolo! Aray! Hinahamon pa si Mista? Mr. Lifting, gusto hamunin? Maglaban kayo sa Bisaya. Pagtapos ko kayong talunin! Time! Okay.
ito mabilis na lang. Round 3, I'll go with 30. Sa unang-una sa lahat, ito yung 30 na ina-expect ko from the start. Pero 2 and 3 niya pinakita yon, and para sa akin, ang ganda rin nung placing ng rounds ni 30 sa battle na to. Wala na ako masyadong explanation sa round 3 kasi para sa akin self-explanatory yung round 3 na nakuha talaga ni 30 yon. So ano ko lang yon, sa perspective ko lang. Yung 2 medyo dikit pa kasi yung mga atake ni Ban doon kumokonekta pa eh. Medyo napahaba lang talaga, at sa sobrang haba ng round ni Ban is naging ineffective siya along the way. Yung kay 30 kasi sa round 2 and 3, sobrang quality nung mga punchlines, setups, mga bara, mga jokes. Yun yung sabi ko nga, iyahan ko muna yung round 1 kasi alam ko or nag-expect ako ng mas malakas na 30 pa sa 2 and 3. And yes, tama tayo doon. So 2 and 3 is a perfect 10 para sa akin, para kay 30. Sa 29 points overall. Kay Ban, dikit yung 1, 9, tapos yung 2, 9 din yon. Tama ba ako? O tama, 18. Pero yung round 3, bumaba yung energy ni Ban doon. Yes, may mga ganong punchline pa rin katulad ng 1 and 2, pero para sa akin humina yung persa, humina yung energy niyo, humina yung power. Basta hindi naging consistent si Ban from 1 and 2 to 3. Kaya bibigyan ko ng 8 puntos si Ban sa round 3. So final score is 9, 9, 8, and that's 26. So 29 to 26, 1 tabla, 2 and 3, 30 ako. So 30. Apollo, Combati 3. Ang ina, magiging ba kayo sa beses para sa salamatan. Shoutout sa Rapo Hectic Connection kay Utol Shan. Kita kasi tayo sa anniversary ng Rapolo, August 30 and 31. Happy anniversary! Thank you. Pero boto ng Urado, 5-0! Magingay para kay Ban. Shoutout sa... Uy! Ang biro na kayo, bay. Shoutout kay Ban. Para sa Ban doon. Sana nagustuhan niyo yung pinakita ko. Ban? 5-0? So siguro maintindihan ko, siguro mas maintindihan ko to kung 3-2 yung score. Pero puta 5-0 Ban. Hindi, ako naniniwala ako 30, second and third. Yung 1 tabla yun. Pero ayun, tayo na. Okay, pakinggan natin. Lawrence, binoto si Ban 1 and 3 siguro. Yawa Ban, dikit na yung laban. Round 2 binigay ko kay 30. Hindi ko na in-explain. Yawa, basta dikit lang. Ay, pati nga siya, di niya sigurado eh, no? Sabi niya, 1 and 3 siguro. Diba? So, Yun, yung sus nga pala, round 1, binigay ko kay Ban. Akala ko kay 30 na talaga yun, pero sobrang lakas. Round 2, Ban pa rin. Round 3, medyo dikit, pero binigay ko kay Ban. Oh! Sobrang lakas ng battle. Shoutout kay 30 at maraming salamat sa napakagandang battle. Yo, real nga pala. Yun, so sobrang lakas ng battle. Kahit sino pwedeng manalo dun. Binigyan ko ito, simple lang. Lumamang sa akin ng isang puntos si Ban sa round 1. Sobrang dikit, pwede kasi di kasi napantayan ni 30 yung 38 na line something. Okay, Ban, sige. Kaya binigay ko sa kanya yung round 1. sige. Sa round 2 binigay ko kay Ban pa rin. Oh? Yung thirst, pakiusap, kay kopya, paok, pakyu, kapo, yun, sobrang lupit nun. Tapos sa round 3, binigay ko kay 30. Lamang siya ng 2 puntos para sa akin. Yung angle sa mata, sabayan mo ko sa punches. Sinabayan kita sa multi, sabayan mo ko sa punches. Yun, binigay ko yung round 3 ko kay 30. Tapos yung round 1 and 2 kay Ban. Props pa rin kay 30, sobrang lupit. Kahit sino pwedeng manalo. Man, yan, nad by Romania. Kahit sabi natin na 5-0 yun ng laban, pero para sa akin siguro, ang desisyon ko kayo sa live si Kaiban. Pero kung siguro pag panoorin natin yung laban sa pa-replay na, pwede pa yung magagawa na kay third yun. Pero para sa akin sa live,
ito kay Ivan yun. Siguro maging sa effective, sa patawa, ano, lumamang si Ivan. Pero yung si 30, di mo masabi talaga na ano na layo ng agwat ng battle nila eh. Dikit na dikit na talaga. Para sa akin ngayon sa live, kay Van yun. Joe Pat, Sir Blig, Butuan City. Siguro, wala akong masabi sa battle. Kaya solid. First time ko makakita ng ganun solid na battle. Like, all 3 rounds tabla talaga. Halos pantay parehas. Yung level of difficulty ng ginawa nila, halos pantay parehas. Siguro, binase ko na lang sa preference ko kung sino yung mas natripan ko. Pero tangina, pantay talaga all 3 rounds. Kaya yun, binoto ko si Van. Solid na battle. Yun, mas natripan ko yung material ni Van. So, yun, Van. Okay, so based sa narinig ko sa na-judgment ng mga judges, no? Parang hindi sila sigurado sa mga sinasabi. Hindi sila sigurado kung sino iboboto nila sa sobrang dikit ng battle. Naintindihan ko na magkaiba yung live sa replay kasi nakapanood na rin naman ako ng live na battle. Yes, naintindihan ko na possible nga maiba, pero okay sana kung mas convincing yung judgment nila sa battle, 'di ba? Pero ayun, it is what it is. Tapos na to 2 weeks ago na ng battle na uploaded, pero di ko alam kung kailan to eh. May nakalagay ba dito kung kailan to? So wala naman nakalagay kung kailan to. Pero alam ko ang tagal na netong battle na to eh. So ayun, it is what it is, pero sayang lang kasi para sa akin, it's a 3D yung battle. So yun, wala na ako masyado sasabihin pa. 2 and 3 kitang-kita ko doon, or sabihin natin yung 3 kitang-kita na lamang si 30 doon. Pero yung 2 possible dikit pa, either way pa yon. Yung 1 tablet talaga para sa akin yon. Pero yun, 30 ako dito sa battle na to. So yun, pero wala na tayong magagawa dito. Yun, ano tayo? Next tayo, yung mga next na battle din sa Combati 3. Marami pa tayong battle na papanoorin dito, pero yun, nanghinayan lang ako kasi going to 10-0 na CC30. Pero akala ko talaga 30 yung panalo dito kasi nakasabay naman CC30 eh. 'Di ba? Malakas naman yung mga punchline niya compare kung paano ko na-take yung mga bara ni Niban na medyo may mga taliwas din, 'di ba? Yun, pero yun, sabi ko nga, it is what it is. Kita-kits tayo sa next na review, and yes, Motus pa rin tayo. Tangin na miss ko yung mga battles dito, kaya kita-kits tayo sa next na battle review sa Motus. Peace out.